Kasama po natin ngayon si Kuya Germs, dito po sa loob ng studio. Magandang gabi sa iyo, Kuya Germs. Melen, Boss Mike. Kuya Germs, ano yung mga paboritong alaala nyo kay Mang Dolphy nung kayo nagtatrabaho pa together, Kuya Germs? Well, sa pinagsamahan, alam naman ng karamihan na janitor pa ako sa Clover. Sila ito, gumaganap na sa entablado at nautos-utusan ako. Pero yung mautusan ka, hindi nangangahulugan na iba ang pagtingin sa'yo. Kundi napakaganda na binibigay niya na pagharap sa'yo, minsan binibigyan ka ng tip, hanggang sa dumating yung panahon na umasenso naman ako at naging talent scout na ako. Ako naman na nagpupunta sa bakuran at para alukin si Parin Dolphy na kumari, matulungan ng Clover at ang mga artista doon na makatungtong din siya ng tanghalan ng Clover. Hindi naman siya tumanggi. Tumulong siya at believe it or not, napuno ang Clover na yung orchestra, balcony, lodge na tinatawag. Halos 1 linggo talaga at kailangan ma-extend pa ang pagtatangal na yun. Kuya Joy, sabi nyo nga, hindi lang kapwa-artista ang turingan ninyo sa isa't isa, parang pamilya na rin, no? Ano ho ba yung pagkakakilala ninyo kay Mang Dolphy? Yung likod ng camera, ha? Yung mga pagkakataong hindi nasisilayan ng publiko, Kuya Germs. Likod at harapan ng camera, maraming bagay, Tita Mel. Dahil sa yung pagtulong niya talaga, hindi siya namimili eh. Bawat lapit sa kanya ng mga nangangailangan. Hindi siya yung tatanggi, magbibigay. Kung minsan, linuloko siya, nandun pa rin yung pag nagkita uli at tumingi uli ng tulong, pangangaralan niya at sasabihin niya na nabalitaan ko kung saan mo ginamit yung binigay ko sa yung tulong. Sana sa ulitin, wag na. Para sa ganun matuto kayo. Lagi siya nangangaral kahit na siya nagbibigyan ng pagtulong na yan. Madagdag ko lang, Tita Mel, no? Bagamat wala dito sa ating pag-uusap. Yung pagganap niya ng kabaklaan sa pelikula, napakalaking kontribusyon din sa mga taong ganun ang pagkilala. Dahil nung araw alam natin dito sa ating bansa, kung lait-laitin at ikinahiya ang mga taong alanganin. Pero nung siya gumanap pala bilang bakla sa pelikula, dapat palang mahalin din ang mga taong ganyan. Dahil nagpakilala at napatunayan maraming mga hanap buhay at nakakatulong din. Katulad ng nagbubukas ng mga beauty salon at kung ano-ano pa. At kahit na mismong magulang ay iniidolo na rin nila ang mga taong ganyan. Kaya yun ang isa pang hindi nalalaman ng karamihan na malaking kontribusyon na gawa ng isang Dolphy. Kuya Germs, may nakausap na ba kayo sa pamilya ni Mang Dolphy? Si Jaja kaya o sa mga anak? Kagabi nung bine-verify talaga na kung totoo na ang balita, isa ako sa mga tawagan. Anong ginawa ko kung di kontakin kung sino man sa kanila. At nagkataon naman nung unang pagsubok ko ay talagang nag-ring. Hindi sinasagot. Nung pangalawa, medyo naka-busy na. Pero hindi pa rin ako sumuko. Nag-try pa rin ako nag-try hanggang sa makontak ko na si Boy 2. At si Boy 2, sinagot na ako dahil siguro nabasa niya na si Kuya Germs ang tumatawag. At doon ko tinanong kung totoo na ngayon this time ang napapabalita. At ang sabi niya, totoo na ito, wala na siya. So, yun na. Kuya Germs, isa kayo sa mga nagsusulong, hindi ba, na gawing national artist si Mang Dolphy. Pero ngayon na pumanaw na siya at hindi nga ho na isa katuparan yung mga kanaisan ng marami. Ano po? Ano ho sa loobin ninyo tungkol dyan, Kuya Germs? Ano pa nga bang iisipin ngayon ng mga tao na kumukontra sa bagay na yan? Sa aming parte, mahirap magsabi ng isang salita na makakasakit sa damdamin nila. Pero ulitin ko rin to, katulad ng paglikha ko ng Walk of Fame Philippines. Sabi nga sa akin ni Parin Dolphy, dahil isa sa mga unang linagay ko doon sa Walk of Fame Philippines, sabi niya, bakit ikaw pa, Paring Herman? Bakit iba dapat ang gumagawa nito? Sabi ko, walang pumapansin. So, yung nabigay sa akin ni Dr. Perez na lahat ng paraan na from janitor, dinala ko sa Amerika, nakita ko ang Hollywood na merong ganyang Walk of Fame. Ang una kong tanong bakit tayo walang ganito sa Pilipinas?
So nung kami bumalik na sa bakuran mismo ng Sampaguita, hating gabi kami lahat, si Parin Dolphy, lahat kami nag-ano doon ng aming mga signature, pati paa, pati kamay, nando doon. So after that, pinaglaban ko rito sa Quezon City na gawing iduktong ang Quezon City, the City of Stars, dahil nandito mga pioneers ng mga producer ng pelikulang Pilipino, nandito lahat ang malalaking network ng telebisyon, nandito ang residential ng mga artista, nandito halos lahat ng entertainment. So, bakit hindi tayo tumulad sa Hollywood na bigyan natin ng pagpapahalaga ang mga artista na malaki naman ang kontribusyon na ibibigay sa kaba ng ating bansa sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis? Bakit pinagmamaramot na iduktong yung the City of Stars? So, Pero Kuya Germs, maputol ko po kayo, no? Wala bang plano kayo at yung mga nagsusulong nga, ano po, na gawing national artist, kahit posthumous, pagkatapos nito, pwede pa naman May balak bang ganyan na Kuya Germs? Siguro nasabi ko na ito kay Anthony Castelo nga nung tinanong ako. Sabi ko, siguro dapat yung bagay na yan, tayo na ang gumawa Kami na, yung taga-industriya talaga, ang dapat lumilikanan na itong ganito. Dahil kung ihintayin pa sa ibang tao, it will take years, pagtatalunan, paglalabanan. Hindi po yung Germs, maputol ko kayo ulit. Hindi, ito pong pagiging national artist ni Mang Dolphy. Hindi po ba, pwede naman niyang ipagpatuloy pa rin at hilingin na siya ay gawaran ng nararapat naman at ganyang kataas sa pagkilala, Kuya Germs? Ano pa ba ang dapat patunayan ng isang hari ng komedya? Mula sa karsada, sa bangketa, naghahanap buhay ng marangal, hindi nagnakaw, pagkatapos nagpunta ng radyo at tanghalan, telebisyon, pelikula, ano pa ang dapat mong patunayan? Siya nga'y hindi politiko, pero tumutulong. Ano pa ang dapat namin patunayan? Kuya Germs, maraming salamat po sa inyo. Salamat, Magandang Tita gabi Mel. po. Thank you.